dito yan, yes or no, dito, pagka merong capacity shortfall, paglalagay kami sa grid. Kung magkaroon ng nangyari sa Yolanda, meron kaming power generation capacity na mobile. Na within 24 hours, pwede namin i-dispatch yung capacity na yan sa mga disaster areas. Okay? Pag walang kailangan extra na electricity, then gagamitin namin electricity to produce natural gas. Para i-supplement yung natural gas ng POC na pwede ngayong gamitin na gawing liquefied natural gas para pwede siyang i-export, pwede siyang gamitin na mababang low cost na feedstock for petrochemicals, fertilizers, and other things that would generate a lot of high-paying jobs for the country and stimulate yung ating ekonomiya. And last sentence, to prepare us for the upcoming integration of ASEAN para maging competitive tayo sa ibang bansa. Ayun lang. Thank you. Thank you, Deo. Bago natin bigay kay Mr. Lopez, no? Siya ang sasama rin sa mga pinag-uusapan natin dahil magaling mag-analyze kami. Ay bigay natin ng floor kay Director Pong Andulong dahil yung kanina nga, pag-usapan namin dito kanina, bago tayo nag-start ng forum, yung abo budol-budol ay gumagawa na naman ng script yung mastermind dahil nakasubo sila eh. Kung makikita niyo yung trending for so many years, so many governments in the past, nagsasagutan lang yung Sulu at Basilan. Painting in the West, fighting in the East. Pagka nababurn out na yung Sulu, gagawa ng istorya dito sa kabila. Pero isang grupo lang yan ng mga kawatan na nasa gobyerno ng Sulu sa Basilan. Kaya kung makikita mo, iba-background check mo itong mga taong ito, bakit sila sobrang yayaman sa nagagaling ng yayaman nila? Sa taga na nilang may hawak ng Sulu sa Basilan, hindi nagbabago ng gobyerno eh. Sila pa rin eh. O yung kanilang mga Sulu. Bakit? Dahil sila ang ulo ng sindikato. Yung mga agong saya na yung iba sa fraternity ang nagsasabi sa akin na kaya sila bumitaw dahil nga dinodobor ko sila ng mga ulo. Tapos na-sacrifice pa isang brand namin si Commander Global. Kaya yung tatlong brand namin na Commander bumitaw dahil nagkakalukuhan sa partihan. Sino ang amo nitong si Galip Andang? Alias Commander Robot. Bago siya naging Abu Sayyaf, ay yayo siya ng mga anak ni Sakurtan. Kahit marami kay Sakurtan to, sinasabi ko, I don't mind. Dahil ngayon na kailangan na mahubaran ng maskara itong mga kawatan dyan. Dahil kung talagang seryoso ang ating gobyerno, ay kailangan kahit time na tawagan ako kay Secretary Mark na kung hindi effective itong mga local government units dyan, governor, mayor, barangay captains, gawin natin, kopyahin natin yung ginagawa ng Thailand. Nagkakaroon ng military leadership. Sila magpatakbo hanggang sa malinis, magbago, masibak yung mga kawatan na yan na siyang mga ulo nitong mga Abu Shabuna. Walang natindihan sa pera pero kita mo nung manghingi. At yung response si Abu Rami, bakit hindi lumalabas ang background check kung sino talaga siya? Eh hindi naman Abu Sayyaf yung buhay na yun eh. Alias niya lang yung Abu Rami. Kaya kala niya, marami siya makukuha ang pera. Okay? Hindi natin update si Director Andalong. Magandang umaga po sa inyo lahat. Thank you, Eric. Kasi itong nakaraan na araw, nakita ko natin sa Facebook, naglabas ng retrato ang Abu Sayyaf na may pera silang nakuha. Gusto ko nang liwanagin na ang gobyerno stands pat on its policy na hindi nagbibigay ng ransom money at hindi po kami nakikipag-negotiate sa mga bandido at terorista. Yung po yung retrato, hindi natin tiyak kung tunay na pera yun o kung hindi yun. Pero definitely, wala po tayong binayaran ng isang grupo. So I just want to make that clear. Na especially dito sa kaso ng mga Germans, the Philippine government did not pay single centavo to the Abu Sayyaf.
So, gusto natin. Di lamang yun. Ang remember, yung mga kumitang, mga kawatan dati, nakasapat, o actually mga mastermind sa mga partihan, eh lahat blacklisted at cancelled ang visa sa Amerika eh. And at the same time, remember, just like what happened yun sa Sipadan incident, lahat ng mga kumitang mga taong gobyerno ay in-expose ng Der Spiegel. Despite na nagdedemanda ko itong mga kawatan na tumibali ito, ay hindi nila kayang baguhin ang report ng Der Spiegel. And at the same time, kung merong tinanggap sa German government o dito kay Lato Konek o sa kanyang girlfriend na si Henrik, dapat nag-ingay na ito. Bakit ang German government kino-congratulate pa yung Philippine government? Tsaka, kaya tayo sana. Kaya yun ang reason, kung makikita nyo, nag-iingay itong mga bandido na inuutosan lamang ng amo dahil nagkadudahan, nagkatidalang, kala nila nagkalokohan sa partihan. Kaya kung ano-ano mga palabas, tsaka tayo mismo, alam natin sa media yan. Jungle, magdadala ka ng ganong karaming pera. Nakalimutan niyo na ba yung nangyari sa ibang kasama natin sa media na may mga contact sa Abu Sayyaf, kila Jalani? Ano nangyari sa kanila? Lumalabas pa lang sila ng sulo. Kinukuha na sila ng mais kalawag sa uniform. Yung iba, na-rape pa. Hindi ko na-elaborate. Na-rape, nakuha pa yung perang binigay sa kanila ng kung sino man nandun. Kaya yan, may ilalabas mo yan sa daming iskalawag sa uniform doon. Too good to be true. Yun. Sumbang-tag. Maalala natin ng araw, yung may usapan tungkol dito. Can you imagine yung bulk and weight ng assuming 250 million pesos? Basically, paano nyo dadalhin doon sa loob ng jungle yun? Just to give you an idea, ang typical combat load ng isang sundalo is 40 kilos. So, theoretically, yun lang ang kayang bitbitin ng tao. Yung kanyang armas, yung kanyang bala, yung kanyang provisions. Imagine na ilang tao ang magdadala ng 250 kilos. Kaya yun po, yung size pa po, dahil papilyan, bulky yung package nun. So physically, paano nyo dadalhin dun sa loob ng area na hindi makikita ng iba? Okay, para matuldukan na itong istorya ng Abu Budol-Budol, no? First, I'd like to congratulate Arimen, Rambo. Without the Arimen dito sa Makati and Arimen sa Buanga, ay hindi magpapanik yung mastermind. And I also like to thank our SND Secretary, Gasmin, dahil kung hindi sa kanyang diskarte, ay hindi natapos at nakalabas itong sila Oconek. Yan ang untold story dito. Tahimik lamang yung mama, pero instrumental din siya sa nangyari dito na talagang malaki, parang miracle, really. Actually, meron pa nga mga iskalawag sa uniform na nag-stop pa eh. Pinahindo pa yung dalawa eh. Nag-away-away sila mismo eh. Kaya hanggang ngayon, nag-away-away kaya nga gumagawa ng mga saywak. Kaya sana ay magkaroon na ng closure to at matapos na rin yung problema. At hindi matatapos itong problema dyan hanggang hindi nalilinis yung mga LGUs dyan sa Basilan at sa Sulu. Nag-impact na ultimo siya taman. Sabi niya, wala akong magawa eh. Dahil natatakot yung mga barangay captains ko eh. Kapularan ba yun? Kung hindi nila kaya gawin, alayasin niyo mangyayari. Ilagay yung military government pansamantala niya sa Basilan at sa Suluyan, kung di malinis to, maayos to. At pati yung mga scalawags, alam mo mali kasi ng gobyerno natin. Pagka mga kawatan, mga scalawags na nagkakaroon ng kaso sa Metro Manila, ay dinadala doon sa Mindanao. Kaya dumami, kaya yung mga mismo mga mastermind din sa Maynila, ay naglalagay din ng kanilang mga opisina doon. Kaya lumaki. Bakit sa ibang mga probinsya hindi nangyari yung ganyan? Dahil nandun sa LGU ang problema. Ang mastermind ay nasa LGU. Hindi ko nilalahat. May mga kaibigan tayo dyan na matitinong mayors, kaya lang helpless. Dahil it's a big conspiracy
na may kasamang mga ilang nasa national government na dapat ma-ferret out na at this point in time dahil alam na ng mga iba-ibang embassy kung sino-sino to, parang tayo na lang ang gago rito na hindi natin naintindihan itong larong ito. Okay? Okay, Manny, go ahead. Bigyan mo kami ng input sa mga update mo sa nangyari. Dahil alam ko, today mayroong activity yung Hayat na group, yung mga taga, Tacloban, saka Samar, di ba? That's correct. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning. And thank you once again, Kare, for giving the chance to share some ideas and information with everyone. Since you mentioned, Eric, that you made a very good introduction, I can do analysis and summary. Of course. I'd like to honor you with a little of my inputs. No? Well, regarding the DILG's position on the no ransom policy, I guess this is the best policy, to manage kidnappings. As a matter of fact, Eric, I went around Mindanao, pushing, touching base with our friends and colleagues, pushing for the People's Initiative. At alam niyo po, ang bilin ko sa aking staff at sa aking partner, na in case kidnapin ako sa Mindanao, they should make sure that the kidnappers will accept a post-dated check. Any amount is okay. So, anyway, yun pong sa energy management. No? Alam niyo po, ang aking matanda, ang aking yumaong ama ay naging administrador ng National Electrification Administration. So when you were mentioning about power plants and electricity, it kind of reverberated in my cranium, no? Para ho bang bumalik ako 20 years in time, no? And I just don't understand why, despite of our low labor rates and marami namang mga iba't ibang financing incentives, no? From the World Bank, Asian Development Bank, and a few others. Bakit we have the highest cost of electricity, in the world, not only in the Asian region, but in the world. And as you very well know, power, particularly electricity, is essential in economic development, no? So, I would also like to mention that, no electricity is much more expensive than having no electricity. So I hope the Energy Department could address the high cost of electricity and the reliability of electric power. Doon pong sa land grabbing and land ownership issues, I think the defect there is, we have justice system when it comes to land issues. Meron po kaming maliit na land sa Tarlac, no? And it took us like almost 30 years to resolve. Namatay na ho lahat yung supposed recipient. Yung kaso po, na-resolve lang amicably after almost 35 years. Now, anyway, gusto ko lang po kayong bigyan ng updates, no, sa People's Initiative. As you very well know, we have launched this last year with Chief Justice Puno and with our friend Eric San Juan as the moderator at the Asian Institute of Management. And from since then, it has evolved. It has a new face. And as we have surmised previously, the People's Initiative will be a very challenging task. No? Our effort is to help eliminate graft and corruption. That is the ultimate objective. And as you very well know, the pork barrel system is the source of graft and corruption. And it is a reason, why many of our policies are actually, twisted in favor of certain interests and in favor of certain positions that does not necessarily pursue the national good or the public good. So, very symbolic po na ang taong bayan sana ay tulungan itong People's Initiative because this is one way, for us to fight graft and corruption and perhaps
make a statement that we, the Filipino people, are the sovereign Filipino people, are the sovereign power, in government, in governance, and we should make it a point that we should participate and get involved to win this through the various challenges. Ang malalaking challenges po, number one, sa People's Initiative is, generating the signatures, As you very well know, under Republic Act 3765, kailangan po natin mag-generate ng at least 10% of all registered voters nationwide. We're talking of about 5.7 million votes. Napakalaki pong logistical challenge niyan. And 3% of which should be generated from each district. Marami pong distrito na talagang hawak ng mga traditional politicians at hindi nila ibibigay basta-basta ang kanilang pribilehiyo, to avail of lump sum discretionary funds or battle funds, because this is what sustains, ang patronage politics. This is what sustains itong mga tinatawag nating dynastic leadership. So we are calling on the people to help us out with the People's Initiative. Hindi po madali ito, pero kakayanin po natin ito. And once we satisfy the signature requirements, we will submit this. It will qualify for referendum. And during the referendum, we only need 50% plus one vote, to carry this on, and this becomes law after 15 days. And lastly, of course, any law is subject to constitutional review. And there are, I must admit, many judiciable issues in the law itself. But we are hopeful that, we can push this because, satisfying the signature requirements and winning the referendum by itself is already victory for the Philippine people. It's already victory against graft and corruption and institutionalized corruption. So again, we're calling on our friends from the media to help generate the consciousness. Mahirap ito kung pinasukan natin. We're not accepting big donations from interest groups or presidential votes at this point, But these are things that we are discussing now, because all the way, ito pong People's Initiative, pwede pong maging kolatilya ito sa 2016 elections. So, nakikita po namin na isang magandang benefit yun or advantage, because we can determine exactly kung sino po ang mga magkakandidato na susuporta, or at least who would make a declaration for or against the pork barrel system. And with that, we could probably come up with better decisions in our, as far as giving our votes. Lastly po, meron po kaming nabanggit ng ating kaibigan na si Mr. Eric Sanuan, that we have this Haiyan Disaster Governance Initiative. We will be sponsoring a free concert, and everyone is invited. This concert is a tribute to the heroes of Yolanda, of Super Typhoon Haiyan, who extended assistance last year. Marami pong mga nameless heroes, thousands and thousands of them, not only in the Philippines but also overseas. So we are recognizing all these people who volunteered, who extended assistance, and we are citing a few people. Among this will be Anderson Cooper, kaibigan natin sa international media. And wala pong politika dito, because even the MMDA is being cited as one of the hero institutions because we saw how they perform. And lastly po, kung may oras pa ng konti, I'd like to share some thoughts, because alam niyo po, matagal ako sa Amerika. I happen to be an Obama fan, and as you very well know, the Democrats were trounced by the Republicans, Amen yan. Amen lang. Majority po ngayon. Salamat po. Thank you, Senator Lopez. Gusto kong tawagan yung ating co-host, si Chairman ng mga Liga ng mga Broadcaster, si Mike Abel. Thank you, good morning. Well, si Danny, tanong si Danny kasi ngayon ko lang narinig yan Pag totoo ito, makakawala si Binay.
makukulong si Chu. Kasi lumalabas sinungaling yun, si Binay talagang wala pa ng property. Kaya ba sa dokumentong yan? Sino ba may-ari ng Rosario, Batangas? Kasi yan ang pinag-aawain sa Senado, di nagugulo ang ating buhay sa wala. Good question. Hindi natin alam kung kanino talaga yan. Actually, siguro kung talagang ayan ay may titulo, pwede ko makita kung siguro muna yung titulo. Pero kung wala akong titulo ho yan, sasabihin ko ho yan ay kasi tapos na po ang decision ni Marcos noon dyan. February 4, 1972, tinapos na ni Marcos ang lahat ng issue ng problema sa palupa. Ang sabi ni doon sa kanilang compromise agreement na meron po tayong mga certified copies from the court na pag ang lupa, defective ang decree, defective ang plan, defective ang isang tatlo yun plan, decrees, at saka mismong yung titulo, ayan ay dapat i-revert doon sa local owner. Pero kung yan ay may titulo, pag titignan ko yung titulo, impromptu, makikita ko, alam ko sa inyo, na ayan ay peke. Kasi bakit pag yan titulong yan, hindi originally registered, noong panahon ng Kastila, wala akong probative origin yan. Karamihan ho ngayon ng titulo, dito lang sa Quezon City. Sabi ko nga sa inyo, ang akala nyo, ito lahat ay valid. Ang sabi ni Remedios Katunggal Balbi, sino siya? 28 years na professor sa UP yan. Fulbright scholar. 59, gumraduate sa UP cum laude. At natin niya ang kanyang master sa law niya sa US. Merong isang klase ng squatter dito. Hindi nila alam na sila ay squatter. Sino yan? Yung mga nakabili ng peking titulo. Ayan ho yan. Kasi bakit? Meron talagang original na owner yan. Hindi, ang ibig kasi sabihin ng squatter, nagtayo ka ng structure dyan, hindi ka nagpaalam sa local owner. Kaya ang akala natin, ang squatter, nakatira lang dyan sa Shanties, dyan sa ilalim ng tulay, hindi ho. Ito isang klase ng squatter yan. Yan, mga trinoma, yung SM, squatter din yan. Pero, ayan ho, ibang klase, mataas sa uri ng squatter. So, yan po yan. Si Chu, squatter lang doon. Squatter lang ho yan. Pati ho ang City Hall natin. Yung City Hall, squatter lahat yan. Kaya napakalakas ng loob natin, nahamoni sila ng public debate Bakit itong mga taong to, nagkataon nyo, kung turuin nyo, puro squatter, kayo squatter din dyan. Nahamon natin sila ng public debate. Kasi nakakaawa na itong mga kababayan natin mga mahihirap Biktima na lang sila ng issuance ng mga peking titulo. Kasi yun ngayon ang pinaka-effective way sa sa panglalaglag ng lupa. Yung mga titulo. Panalansi. Very nice. Good morning, everyone. Follow-up question po kay Sir Danny Trianes. Sir, if and when you succeed in gaining government recognition on OCT-01-4, what's your plan? At saka malaking gulong mangyayari kasi sinasabi natin yung gobyerno ay squatter. Opo. Pag naging squatter ang gobyerno, pati tayo squatter, di gulo-gulo na ho yan. Anong mga solusyon? Ito po, ang solution po, actually ho, nandito na sinulat ko na ho Okay. Nandito na po bibigyan ko kayo mamaya. Tayo, dapat i-distribute natin sa mga tao yan. Kasi nasa compromise agreement between the Republic of the Philippines and the local owner. Ayan ho yan. Gamitin yung ibang mga kalupaang yan para kumita rin ang gobyerno. Ayan ho yan. Kaya napakaganda ho ng mga panahon natin dito solusyon. At katulad ng SM, yung ibang mga malalaking panahon yan, mga land grabbers, ito ho, puro ito, magbibigay kayo sa kanila ng tinatawag natin na ito, yung padalang ito compromise. Ibig sabihin, kung na lang tayo, tulungan. Hindi katulad ng naiisip ng iba, ay didemolish yan, didibain yan, angkitin yan, hindi na ho. Ito lahat dapat na-implement ito ng sa mahusay na pamamaraan. Ayan po yan. Pero for the benefits, ang pinakamaganda dito, dapat ang lahat ng Pilipino magkaroon ng sariling lupa. Okay, tapos si Robert. Teka lang kaya, si Sir Popo, kung sakaling magkaroon ng ganitong problema, Sir Popo, meron ba tayong nakaprepare, nakahandaan ang DND? Thank you. Problema po tungkol sa Sa lupa. Meron yan ang makakasagot sa inyo. Kaya nung nangyari sa hearing, nakita natin yung katotohanan sa lupa. Okay. Hindi sa DND. Okay. Okay, Val. Prepare. Hey, Director Andulong, good morning po. Director, sang-ayon din ho ba kayo na maring tawaging budol-budol ang mga saya? I will not go as
far as that, dahil ano ba, tulad na sabi ko kanina, yung pera pinapakita nila, hindi on picture, subject to much speculation yan. Speculation. Okay. Ano ba talaga yun? It's possible, no? Sa inyo galing yun, budol-budol kasi salita na nga si Kebal Gonzales lang na he really doubts kung talaga tunay na salapin na ito. Bakit ho saywar ang sinasabi ho ninyo? Sino pa nagsasabi na saywar? Nasaywar po ng grupo. Kaya talaga ito maliwanag sa'yo. Dahil pack na yung, ako to, galing mismo ang informasyon sa Suluno, na ngayon nag-aaway-aaway sila. Bakit nangyari yun? So ngayon, they have to create a situation dahil naghahanap ng mga parte-parte. Dahil kumalang meron 60 million, meron 50 million. At lalong-lalo na tigasan na itong si Abu Rami. Wala palang karami. 250 million. So, lumagawa ng drama. Okay, last na lang ho. Kay Director Andulong pa rin. Sa DND ho ba, katulad ng analysis ni Professor San Juan, ganon din yung tingin ninyo na merong isang LGU. Si Governor Tan na, diretsahin na natin. Na siya ho ba yung lumalabas na pinuno ho nitong mga grupo ho rito sa Mindanao? Under investigation po lahat yan. Wala po kami tinatukoy na tao po ngayon. At actually po, this is a law enforcement issue. Kaya ang police po ang lead agency dito. Pero sa ngayon, mahirap po mag-draw sino. But all I can say is na alam naman po natin, pagka merong krimen, palagi merong mastermind po yun. Ano yung lumalabas po dun sa investigasyon na pinapaward mo sa inyo ng PNP? Wala po kaming nakukuha na ano. So hindi mo matitigil ho yung kaguluhan sa Mindanao? Yun ang layunin po natin na itigil po. Itigil. Pero hindi po ganun kadaling gawin yan. Dahil sabi ko Kung kayo ho ang tatanungin, kayo ho ba'y sumasang-ayon dun sa proposal ni Professor Eric San Juan na gamitin yung militarization na ginawa ng Thailand para mapatigil yung kaguluhan sa Mindanao? Mahirap po sagutin yan. Ikaw talaga. Hindi ka na I cannot comment on a hypothetical question. Do you think magigising na lang ho tayo sa isang araw na wala na hong Abu Sayyaf sa Mindanao? Yun ang hope po namin. One day. Parang Pero ano ho yun? Bangungot na panaginip natin o suntok po sa bituin? Hindi po, doable po yan. Kaya lang, kailangan po lahat po tayo involved. Hindi lang po kami, hindi lang po police, hindi lang po every. Pero lahat po, pati yung sambayan na Pilipinas. How would it be possible po kung meron hong lumalabas na mga ebidensyang hawak yung ibang tao, katulad ho ni Professor Eric San Juan, na alam ho niya yung nangyayari ho sa Mindanao? Kung merong involvement po yung mga matataas na opisyal, hindi lang ho mismo sa Mindanao, kundi maging sa national. Well, we have the justice system, ano po. Basta't, alam niyo na po, pagka lumabas ang katotohanan, kailangan i-address po yan. Paano po natin i-resolve yung sinasabi po ng gobyerno, sinasabi ng AFP, sinasabi ng DND, na ang policy ninyo ay no ransom o no ransom policy, samantalang naglalabas naman ho yung mga Abu Sayyaf na meron ho silang pera. Ang sabi ho ninyo, subject for verification kasi yung perang nilalagay ho nila. Parang may ano po may gray area po in between Ako na lang. Kasi medyo sensitive itong sinasabing natanong mo, Bal, At hindi yan pwedeng sagutin ni Bokong dahil merong collective effort na ginagawa ngayon ng gobyerno. Pero I assure you, sa communication po sa mga top level officials natin na ito mga culprit will be behind bars soon. And at the same time, we have to trace the money trail. Okay? The mere fact na dinideny ng German Embassy, dinideny ng Neoconic na meron silang binigay ng pera, that's good enough. Dahil kung nagreklamo ang German government, just like what they did during the time of ERA, na inilik nila sa Der Spiegel sa kanilang newspaper,
na merong kumita rito, yun ang maliwanag na katotohanan. Hindi yung kasinungalingan itong si Abu Rami na wala palang dami. Ha? Wala palang Rami yung nakulatan nila doon. Kaya gumagawa ng mga senaryong kasinungalingan. Okay? Okay. Let's be clear about this. No? Hindi ako talking about this ng DND, pero talking as a former National Security Director. That's why I know so much about these things because I've been part of this group before. Alam ko ang technique nila. Okay? Yan ang untold story ko. Kaya hindi pwede masinungaling itong mga kawatan doon. I know the terrain. Kaya kung mapapansin nyo, dito lang pumupunta ang mga former MNLF commanders sa forum na to. Walang ibang pinupuntahan, especially Chairman Normiswari. Hindi lang 8 beses na nandito yan for so many years. Okay? Pero, Sige, Senator. Tapos ipit. Wala bang pananaw ang DND o Armed Forces in the Philippines na matapos na itong ganyang tema ng kidnapping, pagkatapos, at sabi nga, ang gobyerno walang ransom, pagkatapos pinapakita yung pera, ang punto natin ito, dapat tapusin na yung mga si robot, nagsugan dyan, pero binaril. Nang makulong, binaril pa doon sa loob. Patay si robot. Don't talk na mistake na. Kaya nga, dapat po, wala nang gaganyang abu-abu saya pa eh. Kung ayusin na ng Armed Forces, saka ng National Defense ang gobyerno. Alam niyo po, Yan yung mga matatapang mo. security plan. Tulad ng binanggit ko po kanina, ang solusyon dyan ay hindi lang military. Like that. Kailangan din po yung mga tao po nandun sa area. Huwag pong suportahan itong mga military. Kasi katulad dyan, sabihin po ng tao, Abu Sayyaf sila. Pero, paano natin malalaman talaga kung tunay na Abu Sayyaf na nagsasalita? Kasi anybody can put on that label. Ako po ay Microphone, please. and then, take their word for it. Eh, katulad din po, sinabi lang, may pera kami, pinakita nila. Yung po ba yung naglalaro ng Monopoly ng araw? May mga may pera-pera na yan. It's basically possible na mag-imprenta ka ng fake, but hindi ko yun ang sinasabi ko dahil sa theoretical. So, we cannot take their word for it. Kung sinabi nilang gano'n, nakatanggap kami ng tao. Kami, for a fact, very good na hindi po nagbayad ng braso. Ayun yung gusto nila namin tapusin yung problema niya. But it will take time and it will take the help. Isa po po, Mike. Kailangan ng tulong ng marami. At yun nga, kung sana yung no ransom policy masunod lahat or out. Palagi ko malaking bagay yan na maging deterrence sa akin. Massive military operation ang kailangan din. Pagpapatay na yung mga dapat. Galit na galing ako. Hindi yung palidisgrasya yung ating mga bisita dahil pinapalaganap ng gobyerno yung turismo na magkansa ang Pilipinas. Pero pagkakanyan kung mayroong mga ransom, dapat kasi tapusin na. Sige, sa secretary, no? Tama ko ba? Director naman. Director naman. Director. Director, nung pagkaupo ni General Chief Staff, sabi niya, ilan nga ang araw ng mga Bisaya. Tapos sinabi niyo ngayon na isa sa mga elemento ng kapayapaan sa Mindanao na para meron, kailangan ang tulong ng mga Pilipino. Mukhang may pagkakaiba, no? Ang tanong ko ngayon, ano ang opisyal na policy na DND para makamit ang kapayapaan sa Mindanao at kung kailangan ng tulong ng mamayan, paano niyo po ito maisasagawa? Meron po tayong binabalikan po palagi, no? Yung IPS na bayanihan natin. Yun yung whole of nation approach. Kasi alam niyo po, pag inisip ko itong Abu Sayyaf, kung talagang tutusin, hindi po religious yung kanilang rights. Wala silang idea
ideology. It's purely an enterprise. Kaya ngayon, kailangan dyan, kailangan tayo mag-make solutions dun sa program. Para hindi may isip ng tao na tumasok sa ganyan. So, para sa mga meron po tayong, I guess, plan, pero po domination. So, mga bayan, makakatulong sa pagbigay ng informasyon, sa pag-resist dito sa ang military at police ay tutulong doon. Ano? Kaya yun ang sabi namin. Ang mga armed forces at police tutulong na sa taong bayan para sa Huwag po ba sa economic package ninyo, diba? Kasama po ba dyan ang pagpapanagot doon sa mga kurang official doon sa Subitan? Dito ako dapat na sumunod dito. Isang trust ng gobyerno po ay be more transparent. Saka ika nga i-expose talaga itong mga corruption. At yung nalalapag ng mga karapatan Kasama rin po yan. Merong human rights. Kaya na medyo we are treading into the line dito na mahirap. Hindi na po katulad dati na magbigay ng mga fruit ng tao. So may tanong na kay Mr. Dani, ano? Mr. Dani, yung po bang buong Quezon City ay kapahagi ng prior lunch ng araw na pinili ng Amerikano para sa mga mahihirap? At alin pa po ang dito sa Metro Manila ang kapahagi ng prior lunch? Ang tatandaan po natin, yung prior na 11th August 1904, ayan, maganda tanong po yan para sa kaliwanagan na lahat. Kasi nga, kaya bumili ang gobyerno natin, ang nagpondo dyan ng US government. Bumili sila ng 171,315 hectares. Ayan na po yun, tinatawag nating federal state under the name of the Republic of the Philippines, under OCT 614. Ayan ho, ang mga location ho niyan, Mindoro, Cebu, Laguna, Cavite, Rizal, nakasama dito ang Quezon City, pero hindi ho natin ma-identify kung alin sa Quezon City ang mga dito, ang eksakto. Pero pag tignan natin ang titulo, pag sinasakop ng OCT 614, ayan ho, tinatawag natin under ng prior lands. Pero ang tanong, nagkaroon ho ba talaga ng consummation ng bilihan? Hindi ho. Kasi ho, si Richard Pusik, nung ito'y sulatan ni dating Congressman Gregorio Andulano, 1993, sino si Richard Pusik? Siya ho ay isang American activist sa Washington DC. Tatandaan ho natin na issue ang titulo ng Republic of the Philippines March 12, 1912, OCT 614. Ayan ho, ang sinasabi nila, may nais ang titulo. Pero doon sa pagsasaliksik ni Richard Pusik under Classified 5 Philippine Islands, wala siyang nakitang OCT 614. Bakit ho wala nakitang OCT 614? Hindi ho kasi na-consummate ang bilihan. Paano na ikukumbay ang property kung walang nabiling mga lupa under Prior Land Act 1120? Kaya walang OCT 614 dito sa Quezon City. Tama yan. Alam mo, yun ang maraming mga kulang sa ating history books. Kaya tayo masyadong confusing itong mga nangyari. Chairman Mike muna, bago si Robert. Kay Director lang, ang MILF po ba ay may ginawa na sa side ng government dahil dito sa problema sa Abu Sayyaf, kahit na siyang armado sa Mindanao? Kasi huwag natin kalimutan, maraming hindi nakakaalam kung alam ito, hindi na pinabanggit. Doon sa Bangsamoro, yung agreement between Philippine government at MILF, obligasyon ng MILF na tumulong sa military. Lahat ng bandido ron, lahat ng Abu Sayyaf, lahat ng armado ron, dapat sila yung tumulong para makontrol. Pero ang tanong nga, meron namang ginawa. Parang inaabangan lahat ng MILF, pera eh. Kung kailan mag-release ng Malacanang ng 800 billion. Pero yung kailang obligasyon doon sa agreement, ang linaw-linaw doon sa agreement na yan. Meron na hubang ginawa sila? Sa pagkakaalala ko po, narinig ko na po sila nagsalita na hindi sila sangayon dito sa methodology nitong Masaya. Especially nung inanunsyo nila at some point na nag-pledge daw sila ng allegiance sa ISIS at yung kanilang sistema ng palaganap ng kanilang so-called ideology is in that sense, meron na silang nagawa in terms of being vocal
about the methods used by the Director, hindi ho yun ang gusto sa agreement. Doon sa agreement, ang sinasabi ron, sila ay gumawa ng paraang kumbinsihin ang lahat ng armado sa Mindanao na magbalik loob sa gobyerno o ibaba yung armas para sige putukan. Kaya nga kapayapaan eh. Hindi sapat yung kukundinahin or ayaw namin yung ginagawa nila. Tuloy yung maligayang araw ng kuwatan sa tama. Pero yung kanilang obligasyon doon sa agreement, napabaliwala eh. Kaya kayo kasi sa DND, kayo yung merong kapabilidad na i-monitor ito at i-post sa kaliwa sa kabilang grupo, sa MNF, na gawin nila yung kanilang obligasyon. Actually, maganda po yung point niya. And I agree with you in that sense na kailangan mas active sila. However, hindi ko po pwedeng magsalita on their behalf. At mas magandang sagutin po ng Alam mo, tama yung kinabit mo, Michael. Hindi lang sa salita, kundi sa gawa. Dapat ang gobyerno ay i-push, pakita ng MILF yung goodwill nila, sincerity, na sila ay talagang tutulong at talagang kakampi pa natin sila by doing that. Kaysa sa, ika nga, total naman sila mag-take over eh, di ba? So who will police the police? Ngayon pala lang daw pinapakita nila na meron silang kaya nilang gawin. Kahit yung mga local executive kahit yung mga local executive na suspect din sa involved sa kalokohan na ito, tulihin nila yan. Meron ng police power ang MILF sa agreement. Hindi lang yun. Alam nila kung sino ito mga to eh. Diyan ka magtataka. Alam nila eh. Pero bakit? Just like Kataman. Sabihin niya na wala rin siyang magawa, takot daw yung kanyang mga barangay captain. Sagot ba yun ng isang governor? Kaya na ikaw nilagay dyan eh, para sutuhin mo yung mga alipolis mo. Di ba? Si Robert muna. Tungkol sa lupa. Sabi nila, possession is 9/10 of the law. Kaya sinasabi naman nila na pag muli ka ng lupa, bayad ka ng taxes. Kasi every year, babayad pa rin ng taxes. Hindi ko may-ari, ang may-ari pa rin ng gobyerno. 614 na hindi naman natuloy. So they file a class suit against the government for collecting taxes and taxes and taxes. Ano, isa may-ari? Kasi, Matindi yun ha. kaya nga mga sa nagiging malaking problema tayo ngayon eh, lalo sa mga mahihirap. Tanggalin ng gobyerno pag gano'n, di ba? Itong mga mayayaman, tahimik yan, tahimik. Itong mga mayayaman, ang dali nila magbayad ng tax. Ngayon, kung sa gobyerno talaga yung lupang yan, sige ho, katungkulan lang natin na magbayad ng tax sa gobyerno dahil napapakinabangan niyo yung lupa eh. Pero actually ito malalim na malalim mo ito. History din mo ito. Kung mababasa ko natin doon sa isang Supreme Court decision, ang gobyerno walang karapatan na kunin lahat ang tax na yan. Bakit Tatandaan ho natin ang lahat ng kalupaan pagmamay-ari ng hari ng Espanya. Recognize buong mundo yan. Hindi mo ba napapanood natin sa TV, o sa sine, o sa mga pelikula, na ang hari nag-i-impose ng land tax. Nasa Supreme Court, isang decision, embankment decision yan, 2000, December 6, 2000. Ngayon, bakit nag-i-impose ng tax ang hari? Kasi pinakikinabangan mo lupa eh. Sa kanya ang lupa eh. Therefore, mag-tax ka naman sa kanya. Ngayon, nung dumating ang Second Philippine Commission, 1902, ito yung gobyerno ng gobyerno natin. Bakit naman ang gobyerno nung mag-impose ng land tax, hindi na pinapartihan ang owner? Tatandaan natin, nagkaroon ng transition sa ownership ng lupa. Meron hong tagapagmana yan, nakalagay po yun mismo sa titulo, doon sa titulo Propiedad de Terrenos, Royal Degree 01-4. So ang lupa, ang gobyerno, ito ho ay napakalinaw ng administrator ka lang. Walang binabanggit sa history natin sa ang namang konstitusyon na ikaw ay nagmamayari ng lupa. Ikaw ay isang administrador lang. Kung ikaw ay isang administrador, yung mga collection mo dapat ibigay mo rin sa owner ng lupa. Okay, with that, I would like to thank our guests, dahil wala tayong time. At kung meron kayong katanungan, pwede nyo silang tanungin after this forum. At dito lamang po sa loob ng ating kwarto, dahil parang hindi tayo makabalo sa labas. Okay? I'd like to thank our guests, Manny Lopez, Deo Relo, nagulat ako sa Dani sa Daniel eh. At syempre si Director Pogong Andalong. Thank you so much and see you next week.
Si Deo Relo, consult. Consultancy Relo na ano nga ko yan? Ito pala yung Rod Navarro of the Philippines. Yung boses ni Rod Navarro, siya yung nag-a-assist noon kay Rod Navarro. Siya po si Pangilo. Nag-commit yung Isa po.